So dito po mga kabayan, no, nagunang balita, no, ating pag-usapan. Ito po nga investigasyon sa Senato na kung saan ay hindi nagdalawang isip na lumabas o nagsabi ng katotohanan si ex-PDEA agent si Jonathan Morales. Alam niyo po mga kabayan, ito pong ginagawa ni PDEA agent Jonathan Morales ay hindi po itong biro dahil buhay ang nakataya sa kanya at hindi lamang yan, pati na din ang kanyang pamilya. So pakinggan po natin at subaybayan po natin at kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated po tayo sa mga panibagong balita. Has there been a point na parang ayoko na, gusto mo nang tumigil? I don't want people to see me as me, myself, na umiiyak. Soriano po. O maliban doon, ano pangalan nito na ang tawag nyo? Maria. Ngayon po, eto, sabi niya gano'n, eto sir, si ano po ito? Si Bongbong Marcos. Maliban dito, ano pangalan nito? Bongit. Yun po yung sinabi niya. Siya po ang nagsasabi, hindi po ako. Siya po ang nag-identify, hindi po ako. Has there been a point na parang ayoko na, gusto mo nang tumigil? I don't want people to see me as me, myself, na umiiyak. Nabastos na ako sa billing. Kaya, hindi na ako tumitingin. Bakit nila ako ginano? Ganito kalit ang pangalan ko. I'm sorry. Sabi ko, deserve ko ba yan? Whether I'm nice or not, I don't deserve that. Sabi ko, Lord, tulungan niyo naman po kami. Kasi wala kami pagkain. Yung gutom na gutom ka, tapos inom ka ng tubig. Mahapdi. Uminom ka ng tubig, naiiyak ka ngayon. Hanggang sa makatulugan mo yung iyak. Pagising mo, may pagkain. Wala pa rin pagkain. Pag naaalala ko yun, ginaganahan ako magtrabaho. So dito po mga kabayan, no, nagunang balita, no, ating pag-usapan. Ito po nga investigasyon sa Senato na kung saan ay hindi nagdalawang isip na lumabas o nagsabi ng katotohanan si ex-PDEA agent si Jonathan Morales. Alam niyo po mga kabayan, ito po ang ginagawa ni PDEA agent Jonathan. Has there been a point na parang ayoko na, gusto mo nang tumigil? I don't want people to see me as me, myself, na umiiyak. Ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated po tayo sa mga panibagong balita. Ang involved po doon, yung nakita ko mga litrato, no? Merong artista, may politician. Sinabi niya, sir, si ano po yan? Si Maricel. Maricel Soriano po. O maliban doon, ano pangalan nito na ang tawag nyo? Maria. Ngayon po, eto, sabi niya gano'n, eto sir, si ano po ito? Si Bongbong Marcos. Maliban dito, ano pangalan nito? Bongit. Yun po yung sinabi niya. Siya po ang nagsasabi, hindi po ako. Siya po ang nag-identify, hindi po ako. Sa laing balita po mga kasama, mga kabayan, ito po ay ibabalik po natin, no? Yung sinasabi po natin o sinasabi ng bayan na sana magkaroon ng utang na loob ito pong pamilyang Marcos na kung saan ay binigyan ng paintulot ni dating Pangulong Duterte ang pagpapalibing sa kanilang ama. So pakinggan po natin, subaybayan po natin ito pong mga pangyayari. Noong naupo sa pwesto si Pangulong Duterte, nanindigan siyang itutuloy ng gobyerno ang pagbibigay ng Heroes Burial para kay dating Pangulong Marcos. At sa loob nga ng unang 100 araw ng kanyang administrasyon, agad sinimulan ng mga paghahanda para rito hanggang sa questionin ito sa Supreme Court. May report si Sandra Aguinaldo. September 28, 1989 nang pumanaw si dating Pangulong Ferdinand Marcos dahil sa heart, kidney at lung failure. Taong 1993, pinayagan ng Administrasyong Ramos na makabalik sa Pilipinas ang mga Marcos kasama ang labi ng dating Pangulo. Mula noon, inihimlay sa air-conditioned na musliya sa Batak ang kanyang labi. Habang pinagdedebatehan kung dapat bang ihimlay si Marcos sa libingan ng mga bayani, nahimlayan ng mga dating Pangulo, mga bayani, mga pambansang alagad ng sining at siyensya at mga sundalo. Nabuhay ang debate noong naupo sa pwesto si Pangulong Rodrigo Duterte. I will allow the burial of Marcos sa libingan ng bayani.
Ang batas nagsabi sino ang pwedeng ilibing doon sa libingan. Presidents and soldiers.